ang gina-emphasize man gud sa 8 ug 9, 8 is ang collection sa giving, and gina-emphasize diha ni Paul no ang unsang attitude nato towards giving. At the same time, nganong kailangan jud di ay nato mo give sa verse 10, dili sa verse chapter 9, no. And iya hatong gikuanan didto no nga sige ato na lang i-run through para ma-remind mo tanan no nga dili di ay ninyo i-underestimate ang giving. Kay ang gingon diya sa verse 1 no sa chapter 8, "Now brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia." So kung tanawon ninyo, ang gina-emphasize din ni Paul, ang church sa Macedonia, ginahimo niya nga example nga nagmanifest ang grace sa Ginoo sa church sa Macedonia. Pasabot nga grasya di ay ang mahitaganon nga simbahan. Pasabot nga dili di ay tanan nga simbahan naaning grace of giving. That's why kung part mo sa church or na born again na ka, part ka sa body ni Christ, ang mag-manifest di ay dapat sa imuha is ang giving. Generous ka in giving. Kay gingon man niya diri, "Now brethren, we wish to make known to you the grace of God." So na may grace of God, like for example, kanang ma-overcome nato ang sin, ma-forgive sa atong mga sin, pero ang grace di ay nga mahimo kang generous is isa di ay na siya ka form of grace. So kung naka-RW na ka, tapos dili ka nagahatag or dili ka generous, pasabot nga wala pa nimo na experience kining portion of grace sa imong life. That's why kana dapat ang imuha karon nga i-check sa imong sarili, which is ako pod gaano ako sa akong asawa ba lang nagapractice naman ta ani anak ko ba ever since mo man gidil sa tuwa, pero lahi lagi karon anak ko nga habang kami ang naga-share katapos imuhang gistadihan, mag-speak man gud si Lord sa imuha, and lahi jud ang among pagsabot ani karon sa giving ba kay detalyado at the same time part di ay siya sa grace. Kaya abi man ko na to, ang grace will lead us not to sin. Ang grace di ay dili siya kanang victory over sin. Ang grace naghatag siya forgiveness sa atong sin. Pero wala nato madiscuss nga ang grace di ay is mag-lead pud sa imuha nga mahimo kang generous. So kung wala ka ani, dili ka ganan mo hatag, dili ka kabalo mo help sa mga in need nga mga brethren. Kaya ang ginadiscuss din ni Paul, tabangan katong mga brethren nga who are in need, kay need man good sa sa church sa Jerusalem, especially sa Judea, ang money para sa mga saints nga in need, mga poor. Mao ni ang gina-emphasize ni Paul. Mao na niya na siya, "Now brethren ang gi-address sa Corinth." Pasabot born again na ni sila. "We wish to make known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia." And gi-emphasize diyan ni Paul, despite daw sa ilang kalisod, cheerful sila mohatag. In fact, ang church sa Macedonia, makadungog lang sila nga naay panaghatag, mag-volunteer sila ba? Ganahan kay sila. Kami pod, pwede ninyo dawaton ang amuang offering. Ana ang Macedonia. Nga naman nag-overflow ang grace. So when it comes to giving di ay, kung naana ni nga grace sa imo nga generous, dili na question sa imo ang panaghatag. Amen? And karon kana ang dapat ma-apply nato. Kay ngano man jud balik-balikon pud ko aning sumimaw, aning manganing nga church nga need nila didto og ato ang help. Nakuha ninyo? That's why kuha na to no, padayon ta kay ma-address man na unya, especially ang ato ang panaghatag not only sa money but of course sa time pod nato. So niya na siya dire ngano daw nga, so ang generosity is one mark of a true
spirituality. Pasabot nga kung tinuod jud nga spiritual man naka, born again naka, dili naka carnal, dili naka soulish, is ang generosity ang magmanifest dapat sa imuha. Amen? Dili na question ang panaghatag. And kana no, kay ang mga dalo pasabot nga dili pa jud nagmanifest sa imuhang portion sa grace ni Lord. Part sa grace ni Lord. And nga naman, nga generous kayong mga taga Macedonia, despite sa ilang kapobrehon, grabe sila muhatag. Nga naman, first di ay, iyang gingon diha, in verse 5, and this not as we had expected, but they gave themselves to the Lord and to us by the will of God. Nga naman jud nga gahatag sila ang mga taga Macedonia og the best kay Lord. And grabe sila mo plant. Why? Ang una di ay dapat is you gave your heart to the Lord. Before di ay mo magplant, dapat unahon ninyo inyong heart. Kay mao di ay ni ang kwan, mao di ay ni ang sikreto sa mga taga Macedonia nganong mahitaganon sila. Nganuman nauna di ay ang ilang heart sa Ginoo. Dili ang kwarta. Kay kadaghanan sa tuwa kung mag-challenge ta, challenge na sad pero muhatag. Dili day na dawaton sa Ginoo. Kanang muhatag ka nga kontra gusto ka nga wala nauna imong heart. Kay giuna man diri, they first gave themselves. Dili ang kwarta ang gihatag nila una. Ang imuha dapat kasing-kasing ang mauna ihatag nimo sa Ginoo. Mao gani gingon sa Bible, di ba? Gingon niya dira. Sa Matthew 22 verse 37 niya. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart. Pasabot nga, wala niya gingon diya, you shall love the Lord with all your tithes. You shall love the Lord with all your offering. Wala niya gingon diya, ang first nga command ni Lord is heart ang mauna. Nakuha ninyo? Ang first nga command ni Lord is love the Lord with all your heart. Wala niya gingon diya, love the Lord with all your tithes. Mauna di ay, ang ginapangita di ni Lord sa tuwa is imong heart. Kumusta imong heart nga mohatag? Kay wala di ay nagaihap si Lord sa quantity sa tuang ihatag. Kung unsa kadako na imong ihatag, estudyante ka, kabalo si Lord nga estudyante ka. Maski mohatag kag piso sa Ginoo, kung ang imong heart is sold out ka sa Ginoo, sama atong poor nga widow nga duha lang ka coin ang iyang gihatag. Pero ang iyang heart is cheerful siya na muhatag sa Ginoo. Dili siya kanang out of sinsilyo lang ba nga katuganing mga nasalin-salin lang nga dagko kayo amount spare lang sa ilaha. So then iya pang gingon diha, di ba? Mao day na nga katong mga disciples sa 3 John chapter 1 verse 7 niya na siya dira nung they went out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles. Kani po lagi no mangayo po kog dispensa sa inyo ha ba kay syempre no like katong ganing challenge na nga katong namagoy nag-share atong giapila na ko nga conference so niya nag-share ba nga niana siya nga gikan sa antichrist sa bungiro nga di mo tuo sa Ginoo kato ganing nay nag-offer og 100,000 kay gikan sa Shabu niana to ba no kana laging usahay maminaw lang ka og kanang exaltation nga dili nimo ma-confirm sa Bible ba kana ang medyo kundi ay which is ato ang gud karon ginaisa-isa na to kunya nay mo share nga mga pastor usahay nga kanang sagulan nilag storya ba nga asa sa scripture na siya di ay kwaon nya kini kanya naman siya diri accepting nothing from the Gentiles nganong dili sila mo dawat from the Gentiles ngano man wala man ang ilang heart sa Ginoo. Dili acceptable kay Lord ang ilang panaghatag. Mao na nga dili ko mudawat from the unbelievers kay at first wala may bayad ang gospel. Tama? Kung mo share ka og gospel, unya dili ka dapat mangayog offering sa mga bago. Tama?
Pero kung mangayo kag support from the Gentiles, dili di ay ngano man dili pud sila makarip sa ilang gitanom ngano man ang heart man ang ginapangita ni Lord dili ang kwarta. So ani di ay before di ka muhatag dapat mauna ang heart. Kung dili ka mutuo sa Ginoo maski muhatag ka dili siya acceptable sa Ginoo ang imong gihatag. Oh, ana di ay ni anak ko niya karon kay gamiton gani ang Ginoo ang yawa para mo kan asa to sa scripture. So sorry jud kay na sa mga kong dispensa sa inyo anak ko Lord. Kay kung magbasa ka ani, basahon nimo. Ah, ma-explainan jud ka sa Holy Spirit jud ani jud kung ana ko ba niya usay dagang ko mga para sa ato ani no. Naay nag-send sa kuha og kanang water baptism dito sa South Africa. Nya apil lang isa ka pastor din sa Davao nga nagkirig-kirig siya ba? Ha? Kirig-kirig siya. Ako kita nawang comment. Tanawang comment. Tapos, asa ni mo ni makita ang scripture nga ni nga magkirig-kirig ang tao. Naay nagdepensa sa ilaha. Ang iyang giingon, once daw nga tulion ka, i-circumcise ay imong flesh, mugula jud daw ng yawa kung i-circumcise ay imong flesh. Kung ikaw nga naminaw sa ilaha, mura kag mo agree. Pero asa sa scripture, wala. So, ingon ana bang hilig sa uban ba nga mo ana sa Bible, murag i-fabricate na lang ang story or himuan ka nga mura kag mo tuo pero mubalik dapat mo sa scripture. Oh. Kay para sana no nag water baptism niya. Balik ka sa scripture, ang Holy Spirit will lead you to a self-controlled nga life. Dili ka nagana tapos ana ka mura kang nakakita og kwan dito sa kwan. Uncontrolled nga life dili na from the Holy Spirit. O niya ang ilang justification is i-circumcise sa imong flesh, mo na mo gula ka. Wala to sa scripture. Nga mo gula ka inig circumcise sa ato kwan. So mga ana ba nga murag kwan jud kaayo balik jud mo sa scripture. So kana ang ato ang kanon nga kailangan ta mura pud tag Berean ba nga i-dissect jud ang word. Dili ka pasaka lang og tuo anang usahay na mag-share ba. Kay para sana nay mo share nga pastor na dunggan ra pud niya. Niya ako na mali pud ko ato pud kay or sus sana ko ba. Ana ko pagbasa na ako ani kay sus Lord sorry jud kaayo. Admit ko ana. No? Which is karon nag-learn jud ko ani nga di ka pataka lang og kana exalt og word nga dili siya na align dito sa word sa Ginoo. Amen. So kato then iyang gingon diha sa Romans 12 verse 1, tama? Offer your body. Wala niya gingon diha offer your offering. Offer your money, wala. Ang gusto ni Lord, i-offer jud mo imong heart. That's why kung mag-challenge ta sa mga ni RRCY, pag-asa, mag-challenge sa direct mga gamit sa church, dapat ang heart nimo align sa Ginoo. Ayaw jud kag hatag nga gareklamo ka. Amen? Bahala na 5 pesos ang imong itagak diha, pero happy ka nga mohatag sa Ginoo. Dawaton na ni Lord. Amen? Kay si Lord, dili siya particular karon sa amount. Particular siya karon sa attitude, sa quality sa imong panaghatag. Sa Old Testament, specific ang amount, 10. But sa New Testament, cheerful. Everything, all out ka dapat kay Lord. Dili lang limited sa 10 ang imuhang ginatag. Kundi cheerful ka ba in giving ba nga, karon mo challenge na po. Bago lang gani sa pag-asa. Nanapulagi sa mga ni mo. Tapos, dili na 10 ang imuhang natag sa imuhang kwan. Kundi murag masabta na ninyo niya as we go along. Okay? Then, yan na siya dire. Mao ni ang gusto ni Lord sa towa sa 2 Corinthians 8 verse 7. Since you excel in so many ways in your faith, kinsa man diri nakaagi na og daghang problema kay tatanan. And excellent mo sa faith, tama?
Usay ba ka nang mawala may mga kwarta ba padayon gihapon. Usay murag ka ospitalon na kay ka pero Lord ikaw jud mo hihilan kay maski dili na good faith kahadlok na sa imong bill siguro sa ospital dili na napugos na lang kag faith ana ba sa usahay no. Pero I believe gi-allow to ni Lord para mag-excel ta na faith. Tama? Which is tested ni sa inyo ha. Makita na ako ang mga problema ninyo. Pero murag beyond na kaayo pero nagtindog jud mo. Grabe inyong faith. Ang uban, sobraan jud ka faith pod kay maski wala na gani gasolina, padayon gihapon ka nagsiga na ang mga motor, padayon gihapon faith jud no. Pero niya na siya dire, since you excel in so many ways, niya na siya, in your faith, gifted speakers naman mo. No, kadaganan dili mamantanan pero I believe nga manaadyon mo ani. Nag-excel pud mo sa knowledge kay especially sa atong morning devotional, nag-grow pud tatanan sa atong knowledge. Grasya sa Ginoo. Then grabe mo ka enthusiastic, no? Grabe mo ka passionate sa atong mga ginahimo. Pag na-live group, banat. Pag na-mission, banat. Excel mo, ana. Then, your love from us. Of course, I believe, mabati ba po na mo inyong love sa mo, ha? I want you, ni ana si Paul, nga mag-excel mo daw mo sa panaghatag. Dili di ay ka maningkamot lang magbasa sa scripture. Dili lang di ka magsigig practice nga magwali. Tama? Dili lang po di mo mag-excel sa inyong faith. Nga grabe inyong faith, taas na kanyong faith. Dapat, inyo po di ay paningkamutan nga mo excel pod mo sa giving. Dili instant ang pagiging excellent sa giving. Kailangan dyan na mo i-practice now and then. Sama ko na ng magwali mo. Sharean mo. Alam, mali. Kulang. Maningkamot na pod ka. Tapos, unsa na ito? Mag-research ka, mangita mo way nga ma-excel mo in speaking. Pero, ang pangutana, naningkamot ba ka nga ma-excellent pod ka sa giving? Kay ingon ni Paul, kailangan man duta mag-grow in giving. Nakuha ninyo? Naba mo diha? Dili nga 5 ka tuig nang ka, wala pa ka ka-overcome o kanang kwan, arguments ni mo in giving. Kailangan mo overcome jud ka ana. Kabalo mo unsay bayad ana pagkadalo, hatag. Kana gani usahay ka ng klamador jud kay ka ana ka, Lord, gusto jud ko mohatag sa imo ha. Tanggala jud ning kanang pagkadalo nako. Naba mo diha? Ngano mo challenge mi sa inyo hang ngani? Gi-apply man gud namo. Dili mi hypocrite nga mo challenge og mga ingon ani og mo share ani sa inyo ha, mo exalt ani sa inyo ha. Wa na mo gi-apply. And mao may gingon sa scripture nga mo excel daw ka in giving. Naba mo diha? So gipakita po din ni Paul sa verse 9. For you know, niya na siya diha, the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Ingon anay dapat daw ang mindset nato. Always ka maguna-una sa ikaayo sa uban. Naba mo diha? Kay ang model man nato si Jesus Christ. Maayo ang iyang kahimtang sa langit, pero nagtanaw siya sa toang kondisyon sa yuta. O mayang gingon, dato si Kristo, nagtanaw siya sa toang kondisyon din sa yuta, lugmok tagsala, oppress kayta sa enemy. Sa iyang gimo, munaog ko, kay ako tamong i-lift up, bayaran tamo para maging victorious mo over sin. Dili lang ta na forgive sa Ginoo, at the same time mag-live ta og victorious nga life. Ana daw dapat ang ato ang mindset. And right now, kung wala daw ka ana nga mindset, dili kaliwat ni Kristo. Kanang gusto lang nimo komportable nga kinabuhi ba? Buhi-buhi lang ka, ganahan ka nga dili ka mo pay the price, naalang ka sa inyong balay, magpa-aircon, naalang kag lingaw-lingaw sa mall, naalang kag lipay-lipay lang jud. Gusto ra jud ka sa kwarto nimo. Oh, dili ka gusto mo sacrifice.
Di ka moadto sa mga missions nato, no? Maski able man pud ka po doon sa ba. Dili pud ka gusto mo plant sa mission, maski able ka nga mo plant, pasabot ana, you are not Christ-likeness. You are not Christ-like. Kaya nga naman, yes, dili ka kaadto, busy ka. Nakasabot ang Ginoo. Ang pangutana, ang dili pud masabtan sa imo able ka nga mo bless pinagi sa imong substance. Pero ngano dili ka mo bless? Dili Christ-like ang imuhang sarili. Kay imuhang sarili raman imong ginaisip. Amen? Naba mo diha? Mao ni ang model nato when it comes to giving. You always think sa imuhang ikaayo sa imong gitabangan. Same sa ato ngano mo ato man tagmangani? Kay gusto nato mabago ilang kinabuhi pod. Madawat nila si Kristo, ma-restore ang ilang mga heart. Kay basig naa didto, subo kayo sa gobyerno, suko kayo sila sa gobyerno, at least mahil ilang heart, nga di na mo suko sa gobyerno, di wala na tayo daghang NPA din Naay mga tao dito, nga wa pa kayo kaila sa Ginoo. Mao na nga ang mindset jud nato liwat ni Kristo nga kita diri pwede ra gud unta mo adtog Sunridge, adto tag Samal, ligo tag dagat kay wala tay Sunday service karon nga Friday, pwede gud ta tulo ka adlaw di na pud sa dagat o sa bukid, sa kadalyan o ansa mag-snorkeling pero we prefer to sacrifice for their good. Mao di ay ni ang model nato when it comes to giving. Kabalo si Lord nga kailangan nimo ang kwarta. Tama? Pero ang imuhang heart is para sa ikaayo nila. Mao di ay ni dapat. Tama mo diha? Then, when it comes to giving, kailangan dapat ang willingness nimo. 2 Corinthians chapter 8 verse 12, whatever you give is acceptable if you give it eagerly. And yung diya, give according to what you have, not what you don't have. So, ang Ginoo di ay, nagtanaw siya kung unsang naa sa imuha. Pero dapat, ng first is willingness. Kung dili ka willing mo hatag, ayo hatag. Pero, kabalo ba mo, katong parable of the talent, di ba? 10, 5, 2. Unsay gisingil sa Ginoo? 10. Asang 10? Ang gigihimo dito sa servant is gibalik niya ang 10 og ang income sa 10. Wala siya nangayo og 10 dito sa 5. Tama? So, the more di ka gi-bless ni Lord, ability man ka, ikaw man di ang gihatagan ana nga ability ni Lord, dapat generous ka, mas dako imong hinatagan compared sa ginagmay. Ngano man, gi-bless man ka og ability para mo bless. Nakuha ninyo? So dili di ay pares-parehas ang ability nato. Mao na nga dili ta pare-parehas og kadaghan og kwarta pod. Nakuha ninyo? Pero ikaw di ay nga gihatagan og one nga talent, gamay pa lang imong income karon. Dapat mo excel ka ani sa giving ngano man kung naga-excel di ay ka og faithful kang gintrasa ni Lord ana. Ni ana siyang Ginoo, good and faithful servant. Tungod kay mo aning gimultiply, ako takang hatagan og another nga mas dako. Kuha ninyo ang point? Makita ninyo ang mga uban diri nga ga-excel sa giving, kanang gina-prosper sa finances, ngano man, kaning ginagmay is faithful nga ginabalik sa Ginoo. Later on, pag nagka-graduate sa high school, sa college, magtingala ka, ginatagan na ni Lord og idea nga mas mudako ang income kay kabaluman ni si Lord nga kini faithful jud ni akong anak. Mao na nga challenge sa inyo ang mga high school. Kanang imo ang balon-balon diha, kung faithful ka og hatag sa Ginoo, magtingala ka ana, the more ka gina-level up ni Lord, ginhatagan ka og mas dako pod nga itanom nimo soon.
Pero kinsa man ang gikalagutan ni Lord, katong gihatagan na og gamay, katong isa, gibalot niya og handkerchief. Tama? Unsa ang giingon sa Ginoo? Ilabay og apil siya latuson. Nga na siya, unsa may igsak ana? Na kay igsak nga word ana? Katong giingon ni Lord nga ilabay siya or iapil siya og torment. Nga na siya dito. Mao na magpait jud ka nga ikaw gihatagan na lang gani kag gamay para matest ang imong faithfulness sa Ginoo. Magtingala mo, tormented imong life, problema ra gyapon sa finance, sige kag kautang, mao ra gyapon, problema gyapon ngano man because wala ka naging faithful sa ginagmay. Napa mo diha? Mao no kamo nga mga estudyante, kato ganing bata gani nga grabe kay mo plant sa Yuma, Arizona. Katong sinsilyo pa lang ang kwarta niya, ginaplant niya sa mission. Need manggod nato diri magkaroon og vision ato nga time ni Pastor Rich. Ginahatag niya nga apil sa pamasahe ang iyang alkansya. Faithful tong bata, gamay pang bata, faithful, gihatagan siya idea ni Lord nga mag-excel siya sa real estate. Karon multi-millionaire sa US. Nga naman, tungod kay faithful siya sa ginagmay, tung una pa nga bata siya, then ay na siya gi-multiply ni Lord og $1 million nga income. Ana di ang principle ni Lord. Nganong nanghatag siya og tulo ka klase nga talent, 10, 5 ug 1. Nakuha ninyo? Naba mo diha? And nganong gibalot man sa handkerchief kay ang trapo para ni sa ato ang mga nawong. Ini. Tama? Para sa atong nawong. Nganong gi-emphasize niya dito ang handkerchief? Ngano man, ang handkerchief is for yourself. Wala nimo giplant ang gihatag sa imong ginagmay. Gigamit lang nimo sa imong sarili, mao na ang magsigig ka problema. Naba mo diha? Unsay giingon diha? Matthew 25 verse 30. Sayang giingon dire, and throw that worthless servant, worthless di ay ka, nga na-born again na, nga dalo gyapon. Nakuha ninyo? Throw that worthless servants outside. Tapos, niya na siya diri, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Pwede di ka maimpyerno sa imong pagkadalo. O may gingon, throw that servant. So, bantayan ninyo. Acceptable ang 1 sa Ginoo. Acceptable ang 5 sa Ginoo. Ang acceptable po ang 10 sa Ginoo. Pero paninglan ka in accordance sa naa ka. Kung estudyante ka karon dapat ma-practice na nimo ni ang sowing, ang pagiging generous ka in giving. Amen? How can God entrusted you a millions kung kana palang balod nimo, di ka maintrasan? Gibalot nimo permanente sa imong handkerchief. Sarili lang nimo imong ginaisip. Naba mo diya? So, importante ang willingness. Give according to what you have. Not, niya na siya on what you don't have. Give in accordance to ability nga naa ka. Amen? Og dili pud mo mangutang para sa inyong ihatag. Klaro? Naba mo diya? Kaya ang uban, mangutang para ihatag. Dili na siya acceptable. Ihatag lang daw kung unsang naa ka. Maumanin mo ang hatag karon. Wala ako say kung wala ko'y kwarta jud nga kanya. 5, 20, ako mani. Ako ihatag kay mao gialaw ni Lord nga naasa ko ay test niya. Kung kapangita ba kag dako. Sa ato baga please lang ka og somebody kung mangita kag dako nga mao man ang naa sa imong bulsa alangan. Naba mo diha? So dili mo dapat magilty. Nakuha ninyo? Katong klaroon ni dapat ni mabag-o na nato ni nga to ang slides sa giving ba. No?
sa new covenant nga giving mo focus. Kay tong una man good, gamito ng malakay, matunglo ka kung di ka mohatag. Pag-uon nato ni. Ako ganin gi-save ni siya sa atong mga giving notes para i-edit nato ni. Second Corinthians 8:13. Papakuno man. Of course, basahon na nato. Of course, I don't mean giving should make life easy for others and hard for yourselves. I only mean that there should be some equality. Dili po di ay ta mo hatag, careful po ta mo hatag, especially mo help sa mga churches or mga people or mga brethren nato nga who are in need. Pero, para sana, careful mo aniya sa to ang team. Kana ganing mga yug tabang sa to ang team. Tapos tabangan nato, magplanta, ibisyo-bisyo ra nila. Comfort nila. It's, I don't mean giving. Dili, wala na ako gipasabot nga maghatag mo para mahimong komportable lang ilang kinabuhi. Ang uban manggod sa tuwa na mga ayo, grabe niya, gamiton ang mama, picturan ang mama, tapos ipalit ra deg siya bo. Di na angay tabangan. Nakuha ninyo? Morning nga verse ang dapat ana nila. Tapos, kana, problema sa kurinti. Pag sulbad sa kurinti, anong naputlan og kurinti kay unahon pang sigarilyo. Pasagdi diha maputlan kurinti para dili na mundang nagsigarilyo. Amen? Oh. Ang uban mo, palitog siya bo. Kana imong gipalitog siya bo, gibayad nimo kurinti, di. Sulbad. Mao nang gingon diha, I don't mean your giving should make life easy for others. And hard sa atoa. Grabe, sacrifice na ba? Pamasahin na lang nato itamo. Naluoy lagi na, wala lagi kurinti. Tuwarag isuyo pra di ay. Oh. Ang pasabot ani, not making others comfortable while others kita nagalisod. Nganong mo tabang daw ta sa tong mga brethren, kay moabot man jud di ay ang panahon nga kitapod ang tabangonon. Mo na nga gi-emphasize ni Paul nga kailangan pud ta maging generous sa tong mga brethren nga who are in need. Like for example, para sa anila mga mangani, kailangan man na ilang storya didto, kailangan man mag-groupings didto, kailangan magluto didto, imong talent kailangan didto. Wadto ka didto. Ngano man katanaw ang Ginoo. Dili man sila kaanhi dinhi. Pero moabot ang time nga naa kay nang lanon, kay ikaw karon nga niadto dito kailangan man ka. Moabot ang time nga mamroblema pud ka nga need nimo help, padad-an pud ka ni Lord og somebody nga mo help sa imuha. Kana day pasabot ani. Mao na niana siya that there should be equality. Dili di ay makawang ang inyong time nga gihatag. Amen? Naba mo diha? Second Corinthians 8:15. As it is written, he who gathered much did not have too much. And he who gathered little had no lack. Kani siya, gi-emphasize ni Paul, di kani siya sa Old Testament, katong time gani nga magpulot sila og mana. Tama? Kanang adlaw-adlaw manggod na ay mana ba nga puluton. Nay uban didto nga hangol-hangol, dalo-dalo. Greedy ba? Nga kanang gusto, kanang kwaon tanan. Kay murag hangol-hangol nga mahutdan. Oh. Isipan o bintahuso. Sayang kayo akong oras, dadun ako sa mga nini. Sayang kayo ako ang income.
Hmm. Kana ba? Ang ginaingon niya dire, Bisayaon na nato. Pakipausang Bisaya na. Basa. Sumala sa kasulat, siya nga nagtigom og daghan, wala maghingapin, ug siya nga nagtigom og jutay, wala jud magkulang. Sa ato pa, dili jud ka mahutdan, hindi ka maubusan, no? Kung ang heart mo talaga is to help, kanang, Lord, kabalo naman ka sa kung ang need, pero mas need man ni nila karon didto, mas mas kailangan nila ito ngayon doon, then I need to bless them. Magtingala ka, ang imo ang kwarta nga nabilin, mas isustain pa na ni Lord nga mudugay. Kaysa ka nang dalo-dalo kay kalamawt, dan naman ko ani. Unsa na lang akong tuition sa kong anak, unsa na lang ni akong pangrinta, unsa na lang ka ni nga mong kaunon sa balay. Magtingala ka, di jud na mo sobra, magkulang pa. Napa mo diya? Kini di ay ang principle ni Lord. Mohinga na ang may tabo sa mga nanshin. Dili jud may patigumon og milyon ni Lord. Ngano man, kay kung magtigom kag dako, tingala ka, puro tra man gihapon. Pero kung igo-igo lang ang imuhang kwarta, magtingala ka, adlaw-adlaw lagi na kay makaon. Oh. Pero wala niya giingon diri nga di mo magtigom. Mayang gidiya. Siya nga nagtigom. Ah. Tapos diri pod sa baba, siya ang nga nagtigom. Kailangan siya diri po nato magtigom. Pero sa imo ang panagtigom, bantay nga basig greedy na kay ka sa imo gitigom. Di nakakabalo mo bless ba? Sa atong mission, di na ka mo bless sa sumimaw nga need nato, dili nakakabalo mo bless sa mga needs nato. Ang ato ang next nga project din ni is palit ta og laptop na pod kay wala pa laptops di kay. Ay sa J12. So, kana na pod ang ato ang ikuan. Pero yung na challenge na po ni sa to annex. So, dili ta dapat maging selfish. Amen? Dili ta dapat magdinalo. Naba mo diha? First John 3:17. But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Nganong gialaw ni Lord nga maging in need ang mga sumimaw? Nganong gialaw ni Lord nga in need pud ang mga ni? Nganong gialaw pud ni Lord nga in need ang mga pag-asa? Ngano man? O tanan mo ngano? Diha mates nga mag-abound pud ta in love. Kung tinuod jud nga love, na ang love ni God sa imuha, kana karon ang testing kung mo apply ka ana. Kay kung wala kay pakialam, buhi-buhi ra ka, sarili nimong ginaisip, niya na siya, how does the love of God abide in him? Kung kakita na gani ka nga need sa ato ang mga brothers and sisters sa mga niyog sumimaw ang need, kunya murag wala lang sa imo then, iyon sa pag-abide daw sa love ni Lord sa imo kung wala kay pakialam. Wala jud kay gugma nga gikan sa Ginoo kung manhid kay ka. Amen? Naba mo diha? So gialaw na ni Lord so that na kay opportunity nga i-manifest ang love niya ni God sa uban. Amen? Then yang gingon diri, mao ni ang law ni God nga dili nin nato mausab. Bantayan ninyo ni. Take note ninyo niya. 2 Corinthians 9 verse 6. Now, this I say, yan na siya diya. He
basa. He who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. In NLT, remember this. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. So dili dapat nato ni kalimtan nga law ni Lord nga kung gamay ra pod imong itanom, gamay ra pod imong anoon. Principle ni nga dili dapat nimo malimtan. Tinuod jud. Kay mananom kag isa ka liso, isa ra pod kapunuan sa durian ang motubo. Munanom ka, yes, mamunga man siya dagang liso, pero katumbas lang yun sa isa ka puno. Nakuha ninyo? Kung mutanom pod ka og 100 kapunuan ay kaliso sa durian, 100 pod kapunuan ang iyang harbison. Kung gamay ra pod ang imong itanom, yes, mo harvest gyapon ka. Pero ang principle ni Lord, the more imo ang gitanom, the more pod ka mo harvest. Mao ganito ingon ako sa inyo ha, kanang gamay nimo nga ginagunitan, faithful ka ana, i-increase ni Lord sunod ang imo na pong itanom. Experience na mo na gikan mi sa 1,000, sa 500, 100,000, 200, 500, 700 to 1M. No. Murag wala na lang sa imuha ngayon na ang pagtanom. Kaya nga naman, may trasa naman ka ni Lord. Amen? Ako, matestify na ako na ako ginapaabot na pagkaroon, no? Si testify na lang ako na paghuman. So, ana ba, no? Dili na to ni mausab. Tama? And gingon sa Acts 20 verse 35, it's more blessed to give than to receive. Law, principle ni Lord. Abi manggod na to, kung permanente talibrihon, bless ka. Di na mao. Ang nanglibre sa imo ang bless. Mao na kamo nga mga estudyante, ay mong sugot nga librehon mo permanente sa inyong mga leader. Naba mo diha? Ani no? For example, kamo nila Kem, Jetro, kamo mga estudyante, nag-mission mo. Minaw mo mga estudyante. Kuyog mo kadalyan. Na kay 50 pesos nga balon. Itanong ang 10 pesos o 20 pesos sa inyong mission. Nga naman, katanaw ang Ginoo sa imong heart. Kay it's blessed daw tong umayaging diya. It is more blessed ang nag-give. So, ang goal nimo is dili ka permanente librehon. Ang goal nimo is marang gamay nimo nga money, ginatanom na nimo. Kay para magdawat ka. Ayaw jud mo i-expect nga mula nga nang mo lambo mo sa inyong finances kung dili ka mo step out aning giving. Ngano man ni nga gina-emphasize nato ni karon? Mao ni season nato karon. Kay ngano man na-timing siya sa atong 2 Corinthians chapter 8 ug 9. Tama? And sunod-sunod pa atong mga mission. Naba mo diha? Kaya ang Holy Spirit, magtingala mo, nganong naundang ta og duha ka Domingo, nga morning devotional ana, kay gi-timing diha sa Holy Spirit, nga karon nga sunod-sunod ato ang mga mission, diha i-challenge ang mga anak nako. Ana jud ba no? Nga ang Ginoo kabalo siya nga dini di ay nga area ni siya ma-share. Dayon ta. So there's a blessing in giving, not in receiving. Naba mo diha? So if you give, it will be given to you. The same measure you give, it will be given up to you. Diba? I-pour out sa imong lap, umaapaw, siksik, ug liglig. Tama? Nakuha na ninyo? Then, kani ang pinaka-the best diha. The moment di ay nga nagplant mo og money, time, resources, ang inyong sacrifice, utangan di ay si Lord sa inyo ha. God is in depths if you plant.
Kay mo man yang gino diya, if you sow, naa kay i-reap. Dili pwede nga nananom ka, wala kay harbison, kay luma ni sa Ginoo. Nakuha ninyo? Di ba kato mga previous nga verse, if you sow sparingly, you will reap. Wala niya gingon diya nga if you sow, wala kay harbison. So once nga nagtanom ka, utangan si Lord, kailangan niya balikan ka. Kung nangatag ka og time, dungagan po di mo ang time. Magtingala ka, if you give resources, balikan po kanya resources nimo. Pero syempre, kung nagtanong kag isa kaliso, ang bunga ana dagan baya pod. Ako ninyo, maski isa ra imong gitanom. So if you sacrifice, magtingala ka, naapoy mga situation nga murag imposible, pero mag-create si Lord og milagro. Ngano man, nag-sacrifice man pug kapod. Naba mo diha? So dili di ay kawadaan ka ng pag-adto ninyo mission, pag-adto ni. Mabito yung ko kay Pastor Lloyd. Pastor Lloyd, nagtanaw si Lord sa imuhang mga sacrifice tunguna sa Dapicol, every week may mga tog Dapicol. Tapos every Wednesday nga halos wa na may mga kwarta. Malipay na lang taon mi makaluhalom mi sa Panabo winiguli. Kaya among mga kwarta taon niya, moabot ba ya ang time nga wa may mga panggasolina. Tapos ang budget ba ya namo 1-2 nya 300 ka buok among palit pakaunon, 1-2 lang ang amo ang budget. 300 ka buok niya mag-amot-amot na gani, wa na jud pati wala na jud ta ani ba. Pero ma-amaze ka kay Lord, datagan kag wisdom, palit mig tag 10 pesos nga puso sa saging, di napulo na, di 100. Tapos, palit big isa ka tray nga itlog, arena, tapos gamay nga karos pang pahumot. Aporte na nilang lipaya. Palit mi og pila ka kilo nga bugas. Atis makatilaw sila og puti nga bugas. Dito ang bugas sa piniriso, mura siya og brown rice. Mura gitaya ba? Pagod yung baho. Kana nga mga sacrifice di ay namo nga gitanom namo kay Lord. Gibalik sa amo. Napay samal, napay turil si Kwan, si Pastor Lloyd. Kaya pag gumana mo sa service, mag-impake na si Pastor Lloyd, siya ang mag-set up sa mga gamit. Dito pa na siya maglingkod sa likod. Sa pick-up na ako, nung una si Pastor Lloyd, kay siya ang mag-arrange, napa na siya checklist. Excellent na siya, dapat dito na ang kasahakot team karon ng Tabrad, no? Kay excellent man ka, ana. Siya pa kay head? Na-promote siya, nag-resign siya. Mao gani gaingon ko sa ilaha. Kani sila Ken. Mga sacrifice ani nila, grabe maski white tingog si Kem, ni kanta jud din siya dito sa nabunturan. Narado gud ang simbahan dito pagkanta ni Kem. Pero pero sa tinuod lang, grabe ang sacrifice ani nila. Sila Kem, sila Jenjurial, kana sila. Makita nimo tong mga grabe yung nag-sacrifice. Gipangatagan og kaugalingong balay sa Ginoo. Tinod, ikaw nga nag-sow sa time resources, utangan di ay si Lord sa imo. Iya kang i-bless. Amen? Ngama mo diha? Mao na dili ninyo kawad-an ang kwan? Sacrifice og maghatag. Mohatag og time, dungagan pa niya imong time. Pero tistingig hatag imo ang time sa kalibutan, tanawa, mautdan kag time. Tingala ka. Sige, tistingi daw, magbilar ka permanente sa Netflix o sa social media. Tanawa. Magkagamay imong time. Mutaas na imong BP, mo hanap na imong mata, magdagko na ang imong eye bags, daga nakagbation nga naman. Imbis nga, mo na, kabalo mo, ako gilay daw na ako ni sa inyo Di jud ko ninyo makitaan gapamugos sa inyo Ngano man, kung manguyog mo, cheerful mo manguyog. O magiingon. God loves a cheerful giver. O dili jud ko mugos ikaw mo kuyog, ayaw. Ngano man, because
Dapat, cheerful ka ba nga, Lord? Kabalo ko na ako, hinakay himuon sa kuha. Ana dapat. Ako makasabot man po ko aning mga kuha na to, dreamers na to. Pero kuyaw ni mga dreamers, di makakuyog pero ang mga tanom po ani nila po. Oh. So may ana ba nga wala gahilom-milom ra ni sila pod. Oh. Pero ang uban kung able pod ni sila, sila pa'y mauna para saan ni sila samal mo adto man ni sila samal pod kung kuan. Panay kabalakan nimo sakyanan natin Marian, maayo lagi na. No? Provide na ni Lord ang imong need. Sige, patayin ta. So, kung tight fist ka sa Ginoo, unsa imong harveston? Tight fist pod si Lord sa imong. Open imong kamot sa Ginoo, open pod diyang kamot. Kay mo yang gingon diya, he who sow will reap. Oh. He who will not sow will not reap. Mo na lang para praise ana nga law sa Ginoo. Amen? Eh, break na to ning poverty nga mindset na to. Ako, no, timing lang jud ni siya. Gi-allow ni sa Holy Spirit nga karon nato ni pang-break kining mga poverty nga mindset kay syempre nata translation. Pero dugay na mi ani kaning mga kauban namo dinhi kanang mga gikan na sa kwan. Wala na ni problema sa sowing. Na patunguna nga grabe pud to nga hinotdanay jud to na si Pastor Pibor ba no? Sino? Ano siya? Ha, oo. Naiuban ba pag sulod dito simbahan nakapasinsilyo na daan. Kay kato hinutdanay jud to. Oo. Oh. Lord, ana siya yung pinakamabilis tumayo. Bundaki pinaspasay lagi og kwan tapos kang abi ni mo human na apa man day murag tanan niyang wali kay hinutdanay naman tuyawa ni ay. Dili di ay ngon ana. O man gingon ni Paul. Ako wala na ako gigamit or wala na ako nigi-challenge sa inyo ang asa command niya na si Paul. Dili din ngon na yan nga na ang pag-challenge. Dapat cheerful ka dili out of your compulsion. Out of compulsion dili pod ka nang napugustra ka or out of pressure. Oh. Hmm. Wala to sa Bible. Katupod. Oo. Sakit sa imong heart. Mao to. I-paraphrase ba para lang ma-justify ang giving? Sakit sa imong kasi. Naaman na siya pero direta mo kwan karon sa inyo covenant nga giving. Oh. Kabalo mo ang pinaka si tawag ani pinaka the best jud nga dapat nato masubay when it comes to giving is kining 2 Corinthians 8 og 9. Mao ni ang new covenant nga giving. Pati ang pag-challenge dili dapat out of pressure, dili nimo murag toothpaste nga pugaon. Katong akong gi-example sa inyo nga dili day dapat ingon ana. Dapat automatic. Kato ganing ingon ko sa inyo nga murag bindo ba nga iana nimo imong kamot mutulo dayon ang kwan alcohol. Sensor ba nga pagkabalo ka nga nain need automatic murag sa mga Macedonia. Uy, need dito di nakadaghan mo istorya. Oh. Napa mo diha? Asa na ta? So you must decide in verse 7. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly in response to pressure. Walay pressure ay diri. Hatag ka o dili, dawaton ka sa Ginoo. Pero ang imo ang harvest magdepende sa imong panaghatag. Klaro man ang law sa Ginoo.
Then, iyan ko diya, God loves a cheerful nga giver. Dili siya gusto nga na-pressure lang ka, nang hatag ka, nang pugos ka, kaya nang hatag ka. So, unsa ang nadesisyonan sa imong isip nga ihatag, maura daw dapat ang imong ihatag. Amen? Lahi ang challenge na mo itong una kay sila'y nagdesisyon para sa mua. 20,000 ka, 50,000 ka, 20 ka, anak. Uy, anak ka. So, wala dapat ni siya. Amen? Then, naapatay tight card itong una. I-check. Mali, gida ito. Asa man ka makakita sa Bible, kung tanawon ninyo, when you give it secretly. Tama? When you do not let your left and right hand makasabot, ay makabalo. Tama? When you give in accordance with your ability. Kung unsay naa ka. Tama? And when you give cheerfully. Kanang tulo ka principle sa giving. You give cheerfully, you give in your ability, and you give secretly. Kanang tulo. Kung wala kay mahatag, Lord, wala man ko. Kabalo ka sa akong heart, dawat na ni Lord ka ng imong heart. Next, pag hotpig challenge, hatagan na ka, diya, mates karon kung tinuod ba ng imuhang. Kay kung naana ka, moana naman ka, Lord, gumitunon pa man ako ni, imuha na na. Then ayaw po ninyo i-broadcast inyong panaghatag. Amen. Mao din na ang sa giving. Mao na, nga dili jud acceptable tong giving atong mga dato nga i-display pa nila ba before ihatag. No. Katong o ganina nga sa to minimize yun na ninyo ang ato ang ganing mga tagta tapos picture-picturean pa na ninyo. Okay lang sa tong GC. Ay na i-post diya sa gawas. Para makita pod sa mga kauban nato nga ay nalipay ang ato ang mga tinamnan. Kana. Pero kung imo pa na ipasikat diha ang imuhang okay kani nga angle ha. Nigtunol na ko aning chinilas ha, mao'y dapat aning yan. Dili dapat ingon na. Mapurpit ato ang gihatag kung ingon na di ka. So, asa man, na ako'y gi-share kagani ha ba to? Malipay ang pastor nga perfect ang imong 10%. Pero nagreklamo ka. Dili tama imong heart. Nalipay lang imong pastor kay na perfect ang 10%. Pero wala nalipay ang Ginoo sa imuha nga na perfect nimo ang 10% pero gareklamo ka sa imong kasing-kasing. Kung muhatag man kag 1% pero cheerful ka, wala nalipay si pastor. Pero nalipay ang Ginoo. Kinsa man imong i-please? Ang Ginoo. Amen? Nasabtan na to? So, mo man ang iyang principle. Lipay si Lord if cheerful ka muhatag. Then unsay ganti ni Lord? Verse 8. And God, niya na siya diya, basa? And God will generously provide all your need. Apil mong balay? Apil. Apil mong health? Apil. Apil mong protection? Apil. Apil mong kwarta? Apil. Apil po di mo sakyanan? Lord, kanang kon badugay na ako makauli, Lord. Dili mi magsabay sa kong asawa gikan sa trabaho. Kung may nagkaon, Lord, mauna na siya kaon kay malit na ko guli kay magsakay pa ako. Pero planter ka, pag tingala ka, nahinay, i-bless ka ni Lord. Amen. Yamang promise, kung cheerful daw ka mo hatag, all your need ang i-provide. Then, you will always have everything you need. And
plenty pa daw ang mabilin para i-share na pod nimo nga mobless og uban. Mao na magtingala ka katong mga planter dili mahuutdan. Kanang mga kusog mo tanom dili jud mahuutdan ngano man. Naba mo diha. Need nimo ang strength. Tingala ka dili ka mahuutdan ngano man magsige mapugag hatag sa imong strength. Pero testingan ninyo. Kanang dili mo kabalo mo sacrifice for others, magtingala mo maluyahon mo. Kulangan mo strength. Ngano man, wa man ka ni sacrifice for others. Para asa man ang iyang idungag nga strength, matulog ra gyapon ka. Bali. Amen. Mas daghan mo bation kung ang imo ang kinabuhi para na lang sa imong sarili permi, dili sa uban. Naba mo diha? So, i-bless ka ni Lord para naapakay sobra nga itanom. Amen? Bantayan na ninyo ha. Then you will always have everything you need and plenty nga leftover para na asa i-share gyapon nimo. So the more ka i-bless ni Lord, the more pa ka mahimong generous. Amen? Kung dili ka generous, magtingala ka, kulang ka permanente. Ngano man, di man ka maintrasan nga mo bless. Then kung tanawon nimo, tanawan ning 2 Corinthians 12 verse 9. And he has said to me, my grace is sufficient. Iyon sa ang grace ni Lord ka sufficient. Sufficient siya nga mohatag og strength, sufficient siya sa imong finances, sufficient siya sa imong healing, sufficient siya sa imong protection. Kana ang grace ni Lord. Amen? Kung need nimo ang grace sa imong finances, sufficient siya. Muhatag siya ideas sa imo, muhatag siya open door sa imo, kay ngano man, dili lang nakafocus ang grace ni Lord sa usara ka butang. Sufficient daw siya sa tanan nga area sa imong kinabuhi. Amen? Naba mo diya? Financial, ako isulat dire. Need ba nimo sa financial? Sufficiency, Lord. Physical, sufficiency, Lord. Material, sufficiency, Lord. Spiritual, sufficiency, Lord. Amen? God is able to make your grace abound, to make grace abound to you. Then, iyahanggi ko ani, ganahan kay ko aning naa sa Psalms 112. Diba yan yun sa 2 Corinthians 9:9? As it is written, He scattered abroad, He gave to the poor, His righteousness endures forever. Pandawin mo niyo. Kani siya sa Psalms 119 verse 9. Sa Psalms 119 verse 1, story ni siya sa isa ka tawo nga na fear of the Lord. Dagan siya kwarta. Pero ang heart niya is to help the needy. Kung gatabang daw ka sa mga nangailanganon, bantayan ninyo niyo, capital, his, H. Sa ato pa, ang righteousness sa Ginoo, maanaa daw kanimo hangtod sa kahangturan. Pasabot, ang tabang ni Lord sa imoa is hangtod daw sa kahangturan kung matabangunon ka sa uban. Napa mo diha? Then, ma-amaze ka ani, tanawan nimo, di ba? Sa Psalms 112 verse 3, wealth and riches are in his house. Oh, tanawan nimo. Wealth, kato siya nga tao nga ginakuha, naa siya fear of the Lord, then dato, wealth and riches are in his house. And, niya na siya diha, and his righteousness endures forever. Pag abot din ni sa verse 9, he has given freely to the
poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted in honor. So, bantayan ninyo na eh. Bantayan ninyo na naa daw kay special nga attention or focus sa Ginoo kung once nga matabangunon ka sa in need. Pasabot nga ano sa pinakakuan ana? Kanang kuan apple of his eye ka sa Ginoo. Ang iyang kamot nag-uban permanente sa imuha. Mura kag sa Book of Revelation ba nga gigunitan ka sa iyang righteous right hand. Nganong right hand ang gigamit? Mas kusgan manggod ang right kaysa left. Pasabot nga mas the more ang iyang tanan niya nga power available sa imuha. Kuha ninyo? Kung makita ni Lord nga ga-sacrifice ka for others. Mao na dili nimo kawad-an nga kanang ga-sacrifice ka sa mission, ga-sacrifice mo gahatag mo og kanang inyong resources, nganuman apple of the eye ka ni Lord. His righteousness endures forever. He will take care of you. Amen? Naba mo diha? And basahon ninyo ni Psalms 41 verse 1 to 3. Sige, basahon na to. Sige. How blessed is he who consider the helpless. Helpless ba ang mga taga-mangani? Kailangan nila help. Helpless ba ang mga nasa pag-asa? Yes. Helpless ba ang mga taga-RCY? Yes. Tama. Dili tanan nga churches gadto didto. Kita ang gihatagan og opportunity sa Ginoo kay kabalo siya sa tong heart nga mo help ta sa ilaha. Ang problema dili tanan sold out sa inyo ha. Amen? Then, dili di nimo kawad-an. Ngano man yan na siya, blessed daw, katong, yan na siya, nag-consider, wala nila gididma. Sata ninyo? Blessed daw, katong mga nag-consider, kanang murag, dili nila ginabaliwala, or blessed daw, katong gihatagan og pagtagad, ang mga helpless or poor. Unsay promise ni Lord? Upat o tulo ni ka promise. The Lord will deliver him in a day of trouble. Moabot ang panahon nga nanglanon ka, you are in trouble. The Lord will protect him. The Lord will protect him. Tama? I-deliver daw ka in the day of trouble. Tama? Next verse. He keep him alive. Sa ato pa mo, taas pa yun atong kinabuhi kung magsigira yun ta og tabang sa uban. Amen ba? And he shall be called blessed upon the earth, and do not give him over to the desire of the enemies. Maski sang attack sa imong pamilya, dili jud ka itugyan sa Ginoo. Napa mo diha? Miun sa mo ni pagdawat. Blessed are those who consider the poor. Katong mga helpless daw. Mao na nga dili nimo kawad-an mag-sacrifice mo sa RW, dili nimo kawad-an magplant ta ani nila, nganuman mao ning tulo o upat ka promise nga naa sa inyo. Giihap ninyo pila ni nga promise? Tama? Mahimo daw kang alive. Mahimo kang blessed sa earth, and dili kanya itugyan sa mga kalaban. Tama? Last verse naman eh. And the Lord, ako lang ang gibutangan og close and open parenthesis, the Lord will not given him to the desire of his enemies. The Lord will sustain him upon sickbed. Kung naaday kabation, i-heal ka niya. Amen? In his illness, you restore him to health. Walay lugar di ay sa mga ga-sacrifice or mga generous ang sakit. Amen? Yes, mapatilawan ta usahay,
Pero, ang promise niya, i-restore jud ka sa imong health. Amin ba? Mao man ang confidence. Mo na usay ka nang nag-jogging ko. Lord, kanang usay maluya ko Lord, bayaw tao na kay wala ko'y kusog mo adto dito sa Lord kung dili ko nimo i-restore. Tingala ka malagsik na pud ka ana. Ano man unsa man ako ang gamiton alam magsungkod ko adtong pag-asa. Dili jud ta pakaulawan sa Ginoo agulong dito. Amen. Pastor Lloyd, sukad-sukad nga nabisi ka sa mission. Wala na ni balik ng imuhang pagka-paralyze nga maigda, sickbed, tama? Promise ni Lord, the Lord will sustain him upon his sickbed. I-restore daw ka to health. Pero bantayan nimo, the moment nga buhi na lang ka, sarili na lang nimo, cellphone na lang permanente mo nga tupagon, tingala ka. Pas, pampo ko be. Bantayan ninyo ni. Promise is promise ni Lord. I-claim ninyo na. Amen? Naba mo diya? Kapit at mo man. 2 Corinthians number 9. Musulod pa sa inyo ha? 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Basa. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. So, ang panaghatag diyan mo sa kwarta is like sowing a seed. Gi-emphasize din ni Paul ang farmer. Dini dapat mabutang sa tong isip nga ang mindset sa farmer, pag naka-harvest siya, magpagaling siya og humay, tama? Para kaunon sa iyang pamilya, tama? Naapod siya i-store kanang storage para kaunon nila for the whole year nga tigtanom, tama? Mag-separate po na siya og binhi para itanom para mo-harvest na po sila next year. Tulo ka buok, pangkaon, pang-store, o pang-seed. Tulo. Ana di imong mindset. Mag-store ka o pangkaon lang pod nimo, mag-store pod ka o kanang para storage nimo sa imo sa isa ka season, mag-save ka ba? Para emergency nimo, mo na nga gina-emphasize mo sa Bible nga tanawa ang mga ants naga-save. Mo save gyud dapat ka pod. Dili mo sige gastos. Then isa is you sow. Tama? Kay kung wala kay itanom, mawad-an jud kag harbison. Klaro? Maujud na ang na-failure me anang nga area sa akong lolo. Na testimony naman ako na kaganiya. Katong mga wala katanaw, kung gusto niyo detalyado ani dito sa morning devotional, mao na kung mangugat na gani akong asawa, no, siya may tigpaluhap sa inyo ha. Ako mo share ako diha, bahala mo kung minaw mo dili. Oh, wala may pugsanay ni. Kay kung mag-invest ka og time diha, makarip jud pud ka. Amen. So kung ikaw nga naka-receive first hand, mabless jud ka. Kaya ako mismo nga first hand ko naka-receive, mabless man ko. Mo remind na lang akong asawa sa inyo ha. As much as we want nga mo bless sa inyo ha, pagsakripisyo pod mo. No? Ako pagkawon ko kaadlawon para lang mag-study para ana para i-bless mo kamo, maningkamot na pod mo kaon ana. Amen. Mata-mata pod mo pod. Maglami man yung tulog tawon ha. Lisod pa mo pukawon. Oy, asa nang uban? Para ko, wala na, asugod ta. Bahala mo, mabot mo dili. Sige, padayin ta. So, gina-emphasize din ni Paul ang farmer nga kailangan kung hatagan ka og seed, dili dapat nimo kaunon tanan. Pananom pod. Amen?
Mao bitaw na, no? Mukaon mog durian, ayaw kauna ang riso. Ang iya lang unod. Tama? Pait naman ang liso. Itanong dapat na nimo. Hmm. Ang mga hangul-hangul, abi lang panit. Wala po ko kita kaya, wala ba ko kita kaya niya ni kaon na nagpanit. So, he eat some, he store some, and he sow some. O, kana. He eat, he store, and tanom. Tulo ka buok. Naba mo diya? So, NLT pa ba na? Okay. Then, yan na siya diya. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Duha daw dapat. Kung i-enrich mo ni Lord sa finances ninyo, dapat rich pud mo in generosity. Kay kung rich lang mo materially or financially, nya dili mo na rich in generosity, poor gyapon mo in the eyes of God. Naba mo diha? Kaya nga naman, i-enrich ka niya, dapat ma-enrich pud ka sa generosity. Dili lang ka, dapat parehas na magsabay. Kung gi-enrich ka ni Lord financially, mo enrich pud ka in generosity. Kay once nga dili ka mo enrich in generosity, poor ka sa mata sa Ginoo. Kung dato lang ka, wala ka ga nag-enrich in generosity. Masabdan ninyo? Then, yan na siya tayo. And when we take your gifts to these who need them, they will thank God. Kani dapat ang ma-goal nato. Ang imuhang panagtabang, makapasalamat siya sa Ginoo. Dili magpasalamat sa imuha. Mao na expect nga pasalamatan ka sa atong mga tabangan sa Pag-asa, sa RCY, sa Sumimaw, ay nag-expect nga pasalamatan ka. Ang goal nimo makapasalamat siya sa Ginoo. Thank you, Lord. Niabot mo din ni. Salamat, Lord. Gipadala mo. Alipay na taana. Na-acknowledge nilang Ginoo tungod sa gihatag ninyo. Amen? Naba mo diya? Magresulta daw ang imong pagkamahitagaw nun nga ma-acknowledge nila Ginoo ang Ginoo ug mapasalamaton sila sa Ginoo. Amen? Naba mo diya? Then, as a result of your ministry, they will give glory to God. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. Dili lang di ita wali-wali. Ang manifestation di ay sa good news natong gina-preach is generous ta. Then mag-give glory sa Ginoo. Amen? Dili sa tong sarili. And every time nga maghatag mo, mo ni ang iyong una-unahon. Last verse. Ay, isa pa di ay. Dili lang sa mag-give glory sa Ginoo, that they will give thanks to God. Ang isa pa ana, and they will pray for us. Kanang imo ang ginatabangan. Kabalo mo, na ako'y ginatagan, ginaplantan. Na ako'y ginaplantan. Muingon every month, ana ako mama. Del, kabalo ba ka? Ikaw ang number 1 sa iyang prayer every day. Ma-amaze ka ba nga naaday mga people nga consistent ang ilang prayer. Inacknowledge nila nga gigamit ko sa Ginoo to bless them. Kasi kanang walang-wala na sila mangyana. Then makita nimo nga kani di ay imo ang ipanghatag, nag-lead sa ila to pray for you and to give glory sa Ginoo. Mao man na iyang gingon, and they will pray for you. Asa ka ana? 'Di ba? Kung nay mamatyan, mamayad pa baya mog mananabtan. 'Di ba nay mga uban nga mamayad pag mananabtan? Imagine na nimo para lang mangampo anang kalag ang namatay. Dili na basta-basta nga nay mag-pray sa imuha everyday. Sa inyo gani makalimot mog pray sa imuha everyday, tama? Di gani mo kampo usay sa inyong kaunon no, sa amo pa ka.
Di ba, nagkaon na ni mo. Ay, sorry, nakahungit ako, Lord. Mauna-unaan pa kami ninyo. And thank you kaayo sa mga nag-pray po sa mo, ah. And no, salamat kaayo, ana, nga prayer po ninyo. Taniyang yun dia, and they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. So, every time mo hatag mo, mo na yung una-unaon. Last verse. Thanks be to God for His indescribable gift. Kinsa man ang gift nga gihatag ni Lord sa tuwa? Si Jesus Christ. Tama? I-compare sa imong gitanom karon. Maulaw ka sa imong gitanom kung magreklamo pa ka sa gitanom sa Ginoo sa atoa. Amen? Thanks be to God for His indescribable gift. Walay makatupong anak nga regalo sa Ginoo sa atoa. Kung yung reklamo pa ka inigihatag nimo, mo na nga pinalabtik pod ni si Paul ba? No nga. Pila ra na imong gihatag kaysa sa gihatag sa Ginoo sa imuha. Pero kuya pod kay ka gentle si Paul, no, dili pod kay siya pamukha niya ba nga. Sara na yung gihatag, dili nga na, no? Si Paul na siya. Thanks be to God for His indescribable gift. Ang gift nga gihatag niya sa tuwa, bugtong niya nga anak para mapasaylo ka sa imong sala. Pilara ng imong gihatag sa Ginoo compare sa gihatag niya sa tuwa. Amen? So, dili na ka dapat mangwinta kanang imong hinatag sa Ginoo. So, atong i-apply karon. Amen? It's not the amount, it's the heart. Need na to tamnan ng mga ni, tanan na tong mga ni. Amen? Na-exalt naman tanan diha. Let us pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong word tonight. Salamat kay mo aming gi-remind part di ay sa imong grace, Lord, ang generosity. And Lord, I pray nga tanan mi, Lord, magmanifest ka na nga grace nimo in giving. Nga kami tanan, Lord, is generous. And Lord, sa among panaghatag tonight, tanggala ang pagreklamo sa among kasing-kasing. But Lord, give us a heart like you, nga cheerful ka nga gihatag nimo imong anak para sa amoa. And Lord, we want to give cheerfully gikan sa among kasing-kasing. Salamat aning opportunity, Lord, nga mo bless sa mga anak nimo diha sa mga ni. Pinaagi aning restoration weekend. Dawata, Lord, kining among panagtanom karong gabi una as a pleasing aroma sa imong throne. Among i-lift up sa imo Ginoo tanan nga mga delegates sa restoration weekend sa mga ni. Even Lord, sa mga muadto didto Ginoo, we ask for your protection, provision, anointing. Unite nimo Lord kini nga team. Nga mas ma-fulfill na mo Lord ang imong purpose nganong dad-on mi nimo didto Ginoo. Father, we ask for your restoring power. Ikaw ang mo restore sa mga anak nimo Lord sa mga ni. Gamita lang mi Lord as a channel sa imong seed. And thank you Lord sa imong mga promises nga walay sakit nga mulatay sa amoa sa sickbed. Nga walay enemy nga mo prosper sa amoa. Thank you Lord sa imong promise nga mailahan mi nga bless sa tibok kalibutan. And salamat Lord sa imong mga promises nga we will reap Lord kung unsa pod among itanom. Thank you sa indescribable gift nimo sa amoa, Father. Nimo ang anak ang imong gi-offer para sa amoa nga ma-restore me. Salamat kaayo Ginoo. And unsa ra pud ni among time nga mahatag didto sa imong mga anak sa mga ni
unsa ra pud ni nga mo ang gihatag nga resources, gamay ra ni Lord kumpara sa imong gihatag sa mga father, nga imong anak. And dawata Lord, among giving tonight, silyuhan nimo ni with your most precious blood in Jesus' name. Amen and amen. Muhatag sa kalipay. Tama, no? Muhatag sa kalipay. Cheerful, ay ka muhatag.